ang pag-uusapan po natin dito ang pagtawag sa pagdidisipulo or call to discipleship. Huwag po natin kakalimutan na tinawag po tayong lahat ng Panginoong Hesukristo na maging disipulo niya. At sa pamamagitan ng mga representatives tulad po ng mga pastors, mga deacons, mga ministry leaders, nandito po kami para pangatawanan ang calling na ito sa ating lahat. So meron po tayong pag-uusapan na apat na bagay throughout the month of August. Sa araw na to, we'll talk about what is discipleship, understanding the call to follow Jesus. Following week po, counting the cost, the sacrifices involved in true discipleship. The Great Commission, third Sunday, our role in making disciples. And the last Sunday of this month, discipleship in everyday life, incorporating discipleship into our daily routine. Sa pag-uusapan po natin today, what is discipleship? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdidisipulo? At maunawaan po natin na lahat ng anak ng Diyos, lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, ay kailangan sundin ang utos na ito. The call to follow Jesus. So ito po yung pagtawag ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 9 verse 23. Babasahin po natin ng New Living Translation. I hope that you will read this with me at kung maaari po kayong tumayo wherever you are para maging appropriate po ang ating pagbasa with holy reverence katulad po ng ginagawa ng mga Israelites when they read the Word of God. Sabi po rito, "Then he said to them all, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me." Napaka-revolutionary po ng commandment na yan, ng pagtawag ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga nakikinig nung panahon na yun. Pag-uusapan po natin today, 2 puntos, the meaning of following. A life of total commitment. Yan, hindi yung paandap-andap, hindi yung kung kailan tayo masaya lang, kung hindi, ano man ang nangyayari sa atin, tayo ay magpapatuloy sa pagpapasakop sa Panginoon. At pangalawa, learning and transformation, the path of the disciple. Ano nga ba mangyayari kapag tayo ay nagpadisipulo sa Panginoon? What are the changes that's going to happen for you and for me? And lalong-lalo na the people around us. Ano yung impact natin sa kanila? How will our relationship with Jesus translate into them receiving Christ as Lord and Savior kung hindi pa po nila nagagawa? And how will our example of living, speaking, and doing, and deciding impact their lives? So bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang magpala sa amin sa araw at oras na ito. Lahat po ng mga taong nanonood ng mensaheng ito, naway ikaw ang maranasan, o Diyos na makapangyarihan, ikaw ang madinig, ikaw Panginoon ang makaniig. Ang hinihiling ko po Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan. Pagpalain niyo po kami Panginoon ng puso na mapagkumbaba para matanggap po namin ang iyong mensahe at maipamuhay po namin ito sa araw-araw naming gawain. Kami po ang may kinabang kapag kami po ay sumunod sa iyo dahil walang relihiyon, walang pananampalataya sa mundong ito na ang Diyos na lumikha sa kanila ang mismong Diyos na namatay para sa kanila at naging dahilan para magkaroon ng kaligtasan, maging dahilan para magkaroon ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan sa buhay. Walang Diyos sa lahat ng relihiyon o sa lahat ng pananampalataya ang makakalapit sa ehemplo ni Hesukristo na siya ay nabuhay sa mundong ito, ngunit hindi nagkasala, inalay ang kanyang buhay na pako sa krus ng Kalbaryo upang mabigyan ang bawat isa ng buhay na masagana, malaya sa kasalanan, malaya sa mga bagay-bagay na magdadala para kami ay sumablay o madiskaril ang aming buhay. Kaya makapangyarihang Diyos, mangusa po kayo. Basagin niyo po ang matigas naming ulo. Iukit niyo po sa aming puso ang nararapat naming dapat gawin. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So bago po natin pag-usapan yung point number 1, meron lang po akong tatanong sa inyo. What does it mean in your life to truly follow Jesus? Ito po ay syempre para sa lahat ng nilalang. Ngunit, mas maganda sa mga Kristiyanong nakikinig ng mensaheng ito, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano nga ba ang totoong pagsunod sa Panginoon, Hesukristo? At i-elaborate po natin yan sa ating pag-uusap. So, katulad po ng sinabi ng Luke 9:23, ito po ay another
coverage ng one of the gospel writers, si Matthew naman po. At ang sabi niya sa Matthew 16:24, Amplified Version, kung maaari po tayong tumayo wherever we are, when it's appropriate, pwede po, and read with me while you are listening in to the word and the voice of God. Then Jesus said to his disciples, so sinabi niya sa mga disipulo niya to, if anyone desires to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Napakalupit po kasi ng sinabi ni Jesucristo rito. At ito ay isang bagay na revolutionary in nature. Bakit po naging revolutionary to? Dahil ang krus po, the cross is representative of the humiliation and punishment sa isang individual na nagpapasakop sa Roman rule. And during this time, nakakakilabot po kasi ang ano no, ang tawag dito, ang sitwasyon. Kapag napag-usapan po natin ang krus ng Kalbaryo, let's say we are there in that space, matatakot po yung mga taong nakikinig. Bakit? Kasi ang mangyayari po sa kanila, may isip nila na kung ito ang mangyayari sa akin, ano ang gagawin ko? Ako ay mahihirapan. Ako ay magkakaroon ng buhay na hindi maayos dahil ako ay maaring ipako sa krus. Maaring ako ay ipalapa sa leyon. Maaring ako ay masakote, hulihin, ikulong. So, yung hamon po ni Jesus sa oras at pagkakataon na to ay hindi simpleng paghamon. Dahil alam po ng mga disipulo ni Kristo kung ano ang ginagawa ng mga Roman rulers sa mga tao kapag sila ay pinako sa krus. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, kung ikaw ay nagnanais maging disipulo ko talaga, hindi mo lamang ako susundin kung hindi bibit-bitin mo rin ang krus ng Kalbaryo. Kaya hindi po talaga attractive ang Christianity. Kapag hindi po natin naintindihan ng pag-ibig at nagawa ni Jesus, iiwasan natin ang bagay na to kasi naturalmente po sa isang individual, sa isang tao na hindi kilala ang Jesus, ang Panginoong Jesus, na umiwas sa hirap. Kaya nga po kahit mga Kristiyano na ngayon, ang dami pa rin umiiwas sa hirap. Ayaw magpa-disciple, ayaw mag-evangelism, ayaw manalangin, gusto puro social media entertainment, kahit sa trabaho, pawarde-warde, kasi hindi nila naiintindihan ang sakripisyo. Hindi nila naiintindihan yung paghihirap. Hindi nila naiintindihan yung kapangyarihan kapag nalagpasan mo ang mga bagay na magpapatibay sa'yo. Marami po akong kilala mga magulang iniiwas ang kanilang mga anak sa trabahong mabigat sa tahanan, hindi pinaglalaba, hindi pinaguhugas ng plato, hindi pinaglilinis ng bahay, hindi hinahayaan na ang mga bata ay mahulma sa hirap ng gawain. Kaya nga po nagiging inutil pagtanda at nagiging palaasa at nagiging pabigat. Kung kayo po ay mga magulang na ganyan po ang inyong anak at meron na po silang kaedaran, hindi po ba? Meron pa kayong mga kilala, 30 anyos na yung anak, nasa tahanan pa rin nila kasi ganun po yung pagpapalaki ng mga magulang sa kanila. Kaya kung meron po tayong dapat baguhin po natin yung pamamalakad natin ayon sa kalooban natin. Kasi nga po, pag tayo po ginawa natin ang pagsunod sa salita ng Diyos. At sinabi natin, Jesus, nais kong maging disipulo mo. Jesus, bibitbitin ko ang krus ng Kalbaryo. Araw-araw, ito po ay magpapatibay sa atin. Babaguhin ang ating isipan. Magiging iba ang ating pananaw. Hindi tayo magpapadala sa agos ng kultura ng mundo. Hindi tayo takot sa mga anak natin na kailangan natin pagalitan o mga apo natin na kailangan natin disiplinahin. Kasi nga po kung titignan ko po ang family unit right now, mas takot pa ang magulang sa anak. Kaya nga po pag nagpadisipulo tayo sa Panginoon at ang mga representative niya ay ating sinunod, katulad po sa ating simbahan, meron po tayong mga disciples, meron po tayong mga disciplers, meron po tayong mga pastors na handa pong maging gabay sa ating buhay. Ngunit ang mga disciples na to, ito po ay mga dumaan din sa hirap. Kaya importante na kayong mga disipulo, maunawaan na ang buhay ng isang disciple at discipler ay hindi madali sa pananaw ng mundo. Ngunit sa isang taong katulad ko po na naranasan, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging disciple at ano ang pagiging discipler, ang daming benepisyo. Hindi ka matitinag.
ang iyong ugat ay malalim sa pananampalataya. Hindi ka madadala ng mga sasabihin ng mga tao sa iyong kapaligiran. Hindi ka tatakbo doon sa mga tulong na inaalay ng mundo kung hindi ang saklolo mo ay mula sa Panginoon. Ang pag-iisip mo ay matalas, hindi ka utu-uto, hindi ka madadala ng kasinungalingan o hahagod ng likuran mo na galing sa mga dila ng mga taong gustong pagsamantalahan ka at hindi ka naman talaga gawing kaibigan at tulungan. Mapipili natin yung mga tao na mapapalibot natin sa ating sarili na magbibigay ng mas malalim na pananampalataya sa atin at buhay at pananaw na mas maayos. Dahil yun po ang nagagawa ni Jesus. Huhulmahin niya ang ating isipan ayon sa kanyang salita, according to the Bible, and God is going to change our hearts. Babaguhin niya po ang ating ugali. Nakita po ba kayo ng isang masungit, tapos naging mabait? Nakita po ba kayo ng isang mamamatay tao? Ngayon, siya ay nagsisilbi sa mga tao? Ganun po ang kapangyarihan ng pagbabago kapag tayo po ay nagpasakop kay Jesus. Ibabalik ko lang po para makita po natin muli yung Bible verse, and I'm just going to read this to you. And I hope that you will enjoy listening to it for the second time. Then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Alam niyo po, bukod doon sa pisikal na na hamon ng Panginoon, ang ibig sabihin po kasi ng ng pagsunod diyan, yung Greek word comes from the Greek word akolateo, and it means that it's a deep spiritual commitment to mirror Christ's character. So magiging parang si Jesus po tayo pagdating sa pag-iisip, salita, at sa pagdesisyon at pagkilos. Na-imagine niyo po ba yung tahanan na yung tatay parang si Jesu Kristo? Dinidisiplina ang mga anak, minamahal. Pag nangako, i-deliver ang pangako. Hindi naglalasing, hindi nagsusugal. Naandun ang tatay sa lahat ng mga importanteng panahon ng kanyang mga anak. Kapag ang kanyang anak ay nasaktan, naandun siya, hindi para ah, aluin lang, kung hindi para tulungan siya na maging matibay doon sa kanyang karanasan. Mga nanay na tinuturo sa kanilang mga anak ang salita ng Diyos at nahulman nila ang kanilang mga anak na huwag maging pasaway, huwag magsinungaling, huwag magtago ng mga sikreto na maaring makasira sa kanilang buhay, sa kanilang kasalukuyan at kinabukasan. Huwag maging madaya, huwag mangopya, huwag magkodigo, huwag maging pabigat sa guro. Hindi po ba kung ganun ang mga tahanan sa bawat pamilya sa isang lugar, napakagandang tumira sa neighborhood na yon. Kung may village na ganun, ang sarap tirhan ng village na ganun. Kasi walang Karen dun sa village. 'Di ba? Walang magrereklamo pag umangat ng konti yung gulong ng iyong sasakyan doon sa ini-imagine niya na boundary line ng kanyang tahanan. Walang magchichismisan. Kapag may nangangailangan, magtutulungan. Yan po ang nagawa ng pagdi-disciple. Kaya nga po, pag nabasa po natin ang Acts chapter 2, makikita natin na walang kasapi sa pamilya ng Panginoon ang nangangailangan dahil ang bawat isa ay tumutulong sa bawat isa, nagmamahalan, nag-iibigan, may respeto, hindi gumagawa ng kalokohan. Pag may nakitang kasalanang ginagawa, sinusumbong. Kapag hindi sila nagtino, kapag sila ay pinagsabihan, halimbawa may nagkasala, kinonfront nung nakakita ng pagkakasala at ito ay pumalag, isusumbong niya yan doon sa otoridad. At kung let's say ang anak ng may isang magulang, kailangan masabi sa magulang ano ang ginawa nitong taong ito. Hindi kaya magkakapatid, 'di ba? O di kaya yung mga bagay na mga ganda, sineselebrate naman na itong taong ito ay nakatulong, itong taong ito ay nag-missions, itong taong ito ay nagbigay, itong taong ito ay nagsakripisyo, sineselebrate po together with the family. Naalala ko po kasi nung this might be not the best example, but it's one of the examples that I can think of right now with regards to the family unity under the banner of a church. When somebody dies, makikita po natin sa SNJ, yung SNJ gives. SNJ is there. The church is there. At the wake, the church is there
while the person who died is in the hospital ministering to the people who is close to the one who died. Ganun po kasi yung samahan. Kapag meron naghahanap ng trabaho, lahat kumikilos para mabigyan ng trabaho ay naghahanap ng trabaho. Kapag meron na broken-hearted, na andito ang church, di ba? Kung kailangan lang nakatabi, tatabihan. That is part of discipleship. Walang madamot, walang matigas ang ulo, walang pasaway. Di po ba napakaganda ng ganong klaseng simbahan at pamilya? Pag pinagsabihan mo ang isang tao, hindi niya ipipilit yung gusto niya. Ang gagawin niya yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng representatives ng Panginoon who is the leaders of the church, or siya na mismo ang magbe-verify based on scriptures. Kaya nga pag sinunod natin si Jesus, we will become like Christ. Because first and foremost, He is the true discipler. He is the vine and we are the branches. He is the great shepherd. Jesus is. At siya yung source ng fruits natin. Siya yung source ng wisdom natin. Siya yung source ng ating knowledge. Siya yung source ng words natin. Siya yung source ng thoughts natin. Imagine niyo po ba kung lahat ng intensyon sa isang tahanan ay intensyon na makatulong doon sa kasama sa tahanan. Ang intensyon ng bawat isa ay magsabi ng totoo kahit masakit. Ang intensyon ng bawat isa ay makatulong at hindi maging pabigat. Kapag kailangan ng may huhugasing plato, huhugasan kagad. Kung kailangan lalabhan yung mga damit na kailangan labhan. Kung kailangan may sabunin na tao, sasabunin, aanlawan, ikukula, paplantsahin. For the sake ng unity ng family. Yan po ang nagagawa ng discipleship. Yan po ang nagagawa ng kakaibang pananaw. Na-imagine niyo po ba yung mga tatay, yung mga nanay, nasa sinapupunan pa lang yung baby, sinasabihan ng mga Bible verses, John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will never perish but have eternal life. Paano ma-save ang isang tao? Acts 4:12. Ito po yung ating verse ng simbahan natin. Huwag po natin kakalimutan yan. There is no name that can be saved only through Christ, paraphrased, for shortcut purposes. So if we will understand the beauty of discipleship, siguraduhin ko po, yung mga may asawa dito na gustong maging maayos ang tahanan, kayo ang magtutulak ng mga asawa nyo sa simbahan. Dahil alam nyo po, matutulungan kayo na magsanib puwersa at magiging maayos ang inyong samahan. Pero sa iyo magsisimula. Hindi naman maniniwala ang esposo mo o esposa mo kung hindi nakikita sa iyo si Jesus sa iyong buhay. At ganun ka rin kung ikaw yung anak. Katulad ko po, I'm the first born again believer sa aming family. And I brought my family to Christ. Unfortunately, some of them did not receive Christ as Lord and Savior, but that's the way it is. Pero yung mga tumanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas in my family, and that is a great win for me. But I had to show them. I had to model the behavior of Jesus so that they will believe what I do more than what I say. Kaya napakasarap po mag-discipleship. Napakasarap na yung pamilya mo umaattend ng simbahan. Napakasarap pag magkatuwang ang mag-asawa o di kaya ang kasapi natin mga anak ay hindi problema. Kapag sinabi mong gawin ito, mamaya na. Tapos nakabusangot yung muka. Ngayon, kung yung anak mo, disipulo ko, at yan ang ginawa at nakita ko sa harapan mo, papagalitan ko yung anak mo. Dahil isang disrespect yan. A father or a mother who represents Christ at home should never be disrespected, because that's the Bible saying that we honor our fathers and we honor our mothers. And that is very, very clear in the Word of God. Hallelujah. Grabe po talaga ang Panginoon. I mean, He is absolutely wonderfully amazing. Next point po pag-uusapan natin. So kung nakita niyo po yung pagkakaiba, if we become disciples of Jesus, we will definitely change. Kaduktong po na sinabi ko yung learning and transformation. So, paano nga ba mababago ang iyong isipan at puso kapag nagpadisipulo ka? I went a bit ahead dun sa mga sinasabi ko and I would like to elaborate more in a bit. Pero this is true. Ang mga taong nagpapadisipulo, nagkakaroon po talaga ng pagbabago.
Hallelujah. Basahin po natin if you are able to stand up where you are. John chapter 8 verse 31 Amplified Version. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed." Ganyan po siya. Now, ito po ay napaka-importanting dapat i-highlight. So, ang mga Jew po kasi, hindi po talaga sila naniniwala kay Christ. Because ang mga Jew, naniniwala sila sa Judaism. That's their religion, Judaism. Of course, they believe in God. But during that time, Christ was like an unbelievable prophecy coming true. So, ang nangyari po sa kanila, they would not easily believe people. But these Jews that Christ was speaking to, according to John chapter 8, verse 31, believe in Him, that He is the way, the truth, and the life. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, this is the evidence. Pag sinabi mong ikaw ay disipulo ko, pag sinabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, susundin mo ang aking mga salita dahil ito ay nananatili sa iyo. Abide. It stays with you. It's in your heart. It's in your mind. Ganun po siya. Kaya nga po kapag ikaw, when you, let's say you are a teenager and you want to be in a romantic relationship, tapos gusto mong gawing sikreto yung mga pagtatagpo nung nanliligaw sa'yo o yung nililigawan mo. Alam mo, kapag nag-a-abide ang word ng Panginoon sa'yo, hindi mo siya pwedeng gawing sikreto kasi mali siya dahil pagsisinungaling siya. Bakit siya naging pagsisinungaling? Kasi effectively, nilalagay mo ang sarili mo sa alanganin by engaging in a person na walang blessing ang iyong magulang para sa relasyon na yan. Kailangan may blessing. Kaya nga po maraming teenager ang nabubuntis o nakakabuntis. Maraming mga teenager ang nasisira ang buhay dahil pinilit nilang isikreto ang kanilang mga karelasyon. Oo, masarap kasi mga bata pa ang mga teenager. Ang kanilang nararamdaman, yung pusok ng kanilang damdamin, masyadong mainit ang kanilang karanasan. Kaya akala nila ayos lang to pero hindi. Ang katawan lang ang nagsasabi sa iyo na nasasarapan ka, ngunit ang katotohanan niyan, hindi pa mature enough ang isipan at emotions mo in order for you to make a sound decision. Naalala ko po talaga yung isang Chinese friend that I had, and I was blown away. Nagulat ako kung paano agree ang mga Chinese sa kanilang mga traditional ways of getting married. So ang mga magulang ng bawat partido involved sila dun sa relasyon ng kanilang mga anak. Hindi nila hahayaan ang kanilang mga anak na ligawan sa kanto o itek sa may gate ng sa may gate ng kanilang eskwelahan kasi para sa kanila hindi dapat dinidisrespect ang babae ng ganong level. Dapat formal. Kung ikaw maganda ang intention mo bilang lalaki, pupunta ka sa tahanan ng babae, kakausapin mo yung magulang, maaring dalin mo rin yung mga magulang mo, ipapakita mo lahat ng iyong mga contact details, yung address mo, email address mo, yung FB account mo, IG mo para ma-vet nila kung sino ka. Because that's how actually, traditional Chinese families will take care of unions in terms of marriages. Both parties, both families will be there. At iingatan nila yung decision process. If it doesn't make sense, they will not proceed with the relationship because their marriage is not only based on the union of the families, but it's also strategic. Siyempre natin pag-uusapan yung mga non-biblical practices, but we can actually learn from that. Na tayo bilang mga Kristiyano, dapat alam ng mga magulang natin, alam ng discipler natin. Kung meron tayong intent na manligaw o meron tayong intent na i-entertain ng isang manliligaw kasi kailangan natin protektahan ang bawat isa and that's part of the learning process. Maaring sa kinalakihan natin ito ang kalakaran, ngunit sa loob ng simbahan, kailangan intindihin mong protektahan mo ang iyong sarili. Sa pagpili ng mga kaibigan, sa pagpili ng mga kausap, sa pagdidisiplina, parte yan ng learning process. Yung pagbibigay ng respeto, pagsasabi ng totoo, yung pag-alis ng katamaran. Those are the things that you will learn when you start to become true disciples. And that is the evidence that we are followers of Christ. Isipin na lang po natin, kung tayo po ay, let's say,
ah, mga magulang na napapagod na sa pagtatrabaho. Pagod na tayo. Damang-dama ng katawan natin, lalo na po sa mga edad namin ng mga 50 mahigit na. Damang-dama mo yung pagod. Kasi ang tagal mo nang inaangat yung pamilya mo, di ba? For maybe 30 odd years, you've been working for your family and stuff. And then, naramdaman mo na parang pagod ka na. If we are truly followers of Christ, tayo ay hihingi ng saklolo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang sabi ng Biblia si Jesus, He is a rescuer. He is a deliverer. And we will be rescued. We will be delivered by Jesus. Yan po yung beauty when we follow the Word of God. Hindi tayo magiging sad. Hindi tayo magiging depressed. Yes, tao tayo. We will experience difficulty. Sometimes doubt, sometimes faithlessness. Sometimes ang daming conflict sa buhay natin. Sometimes there's so much noise in our head. There's so many voices competing. Pero ang Panginoon magbibigay siya ng solusyon dun sa pinagdadaanan mo. Ang Panginoon kapag kinuha mo yung pagkakataon na magpasakop sa Kanya sa oras na yan, hindi mawawala yung challenge, pero bibigyan Kanya ng kapangyarihan to overcome the challenge. Kaya hindi ka matataranta. Hindi ka magmamadali. Sabi ng Panginoon sa Book of Timothy, we have been given the spirit of power, not of cowardice, fear, or timidity. God has given us the spirit of love and self-control and a sound mind. Yan po ang kapangyarihan kung tayo ay magpapasakop kay Jesus. Marami akong kilala, ay, ang corny maging Kristiyano. Okay, kung yan ang tingin nyo, di tingin yung corny ang pagiging Kristiyano, then it's fine if you want to reject it. Basta sinabi ko sa inyo, ito yung benefits. That was 20, 30 odd years ago. Tapos makikita ko yung family nila. Now. And they would see me. They would see that I am happy. They would see that I am loved. Number one, I am in love with God. Number two, I'm in love with my wife. And of course, my family and my church. I am not scared about tomorrow. For tomorrow will take care of itself. Yan po yung mga turo ng Panginoon. I'm not afraid of dying. If I'm going to die, kung mamamatay po ako tomorrow, well, then in good, I'm excited because to live is Christ and to die is gain. Why would I be afraid of dying? I will be going to the place where I am supposed to be. And I will be transformed in my glorious form. Samantalang even Christians, they are afraid of dying. I don't understand. Because they're not followers of Christ, truly. They might be believers, but they're not disciples of Christ. And that's how beautiful life is. Because Jesus has crushed the power of death and sin. At malayang malaya ang isang nagpapasakop kay Jesus. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ito ang iyong pagkakataon, inaanyayahan kita sa oras na ito. It's going to be beautiful when you start following Christ. It's going to be to your advantage. It's going to be magnificent. So, ang una mong dapat gawin kung gusto mong maranasan ang buhay na ito, ihingi mo ng tawad ang kasalanan, mga kasalanang naalala mo sa oras na ito. Hallelujah. You know, God is amazing. He is wonderful. Ang sabi ng Bible is, if we confess our sins, faithful and just, to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. Ikalawang step, habang nananalangin ka sa iyong mind or sa iyong mouth, whatever the method is, your heads bowed. Magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at buhay. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, meron tayong buhay na walang hanggan. At ang ikatlong step na napaka-importante, this is the most important step of all. Habang ikaw ay nakayuko, kailangan mong ulitin to. You need to verbalize this. Kailangan mo sabihin sa iyong mga labi, sapat para marinig mo yung sarili. Kung gusto mo ibulong, pwede mo siyang ibulong.
Pero kailangan mong ulitin to. The Bible is very clear that if we confess in the book of Romans chapter 9, if we confess with our mouth that Jesus is Lord and God raised Him from the dead, then we will be saved. Yan po ang pangako ni Jesus. Ulitin mo ang panalangin ito. Sabihin mo nang mula sa puso mo. Jesus, nais po kitang anyayahan sa aking buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Turuan niyo po ako na magpasakop sa iyo at sundin ang iyong utos na maging disipulo mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede kang dumilat panandalian. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at ikaw ay nakaranas ng pagbabago tulad ng pagkauhaw sa salita ng Diyos o di kaya ikaw ay nagkaroon ng pagbabagong ugali, mga bagay na dating ginagawa mo, hindi mo na magawa dahil alam mo kasalanan na to. Ito ay ebidensya ng totoong kaligtasan. Kapag namatay ka physically, your spirit will go to heaven. Pero higit dyan, ang kaligtasan na ginawad ng Panginoon para sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ay mararanasan natin sa ating buhay sa mundong ito. Ililigtas tayo ng Panginoon sa diskaril at maaring kaguluhan sa ating buhay. Hallelujah. At sa aking mga kapatiran, nais ko po kayong ipanalangin sa oras na ito. Bakit hindi po kayo bumalik sa Panginoon at magpadisipulo sa Kanya kung hindi po ito ang katotohanan sa inyong buhay? Kung kayo po ay mailap, umiiwas sa kautosang ito, huwag natin kakalimutan ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos na tayo ay dapat nagpapasakop sa Kanya bilang mga disipulo niya ay nagsasalaysay sa ating buhay na tayo ay mamumuhay sa kasalanang araw-araw kapag itong utos na to ay ating hindi sinunod. Hallelujah. Kapatid, naway ikaw ay bumalik sa Panginoon. At kung wala kang discipler, seek the Lord kung sino ang discipler mo. Pumunta ka doon sa simbahan kung saan ka kasapi sa mga daughter churches na maaring kasama natin. O di kaya sa mga kasama natin listening in via social media platform. You can reach out to any one of us and to seek discipleship. At sa mga kapatiran ko na nagpapasakop at mga disipulo ng simbahang ito, naway pagpalain kayo ng Panginoon at gawaran kayo ng buhay na makabuluhan, maayos at may direksyon. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, kung tayo po ay nakapulot ng napakaraming aral at naunawaan natin kung ano ang kapangyarihan ng discipleship o ang pagiging disipulo, naanyayahan ko po kayo na maging part ng virtual evangelist team natin na i-share po natin ang ating mensahe across the platforms. Kung di po kayo marunong mag-share ng mensahe, you can reach out to us and we will direct you how to digitally share the message today. Sa FB man siya o di kaya sa YouTube. At syempre, kung kayo po ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa ating programa, please do reach out to us because we would like to have a chat to you and invite you as well sa ating simbahan if you are called for the church sa atin, sa SNJ. And of course, kasama natin sa Zoom, we will have a very short fellowship. Please do stay while you are in Zoom and we will have that short fellowship. So until next week, God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now.